Mga bata, narito na ang Paaralang Bayan sa Himpapawid ng inyong FEBC Radyo TV sa pakikipagtulungan ng Exemplars Academy, ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Tuklasin ang mga hiwaga ng mundong kinahaharapan. Magkulay na kinabukasan, ito'y iyong makakamtan. Kakayanin natin ito, may saysay ang buhay mo. Magsikap at matuto, gamitin ang iyong talino. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Hi kids! Welcome sa ating Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Kumusta ba kayo? Kumusta ang inyong pakiramdam ngayon? I hope that you are all happy and healthy. Ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro, makakasama ninyo para sa ating online aralin. Sige nga, tumayo nga kayo, tayo kayong lahat at sabihin ang inyong pangalan. So, ganitong gagawin natin. Sisimulan ko. Ako, si Teacher Jo, at ako ay nakasuot ng blusa na kulay dilaw. Yan ang sasabihin ninyo ha, pagtayo ninyo. Okay, kayo nga. Uulitin ko ha, ganito yung sample. Ako, si Teacher Jo, at ako ay nakasuot ng blusa na kulay dilaw. Kapag kayo naman ang tatayo, sasabihin niyo ang inyong pangalan. Ako, si, at ako ay nakasuot ng anong kulay ng iyong t-shirt o ng iyong blusa o ng iyong dress. Okay? Ready? Sige nga, hihintayin ko. O, sabay-sabay na tumayo. 1, 2, 3, go! Very good! Mahuhusay na mga bata. Yung iba nakasuot ng blue. Yung iba daw nakasuot ng red. Yung iba ay nakasuot ng mayroong iba-ibang kulay ang kanilang mga damit. Yung iba naman nakasuot ng pink. Yung iba ay nakasuot ng gray. Yung iba ay black. Pero lahat kayo ay very good kids. Okay. Ano ba ang weather dyan sa inyo? Tingnan nga ang window. Tingnan nga. Ano ba ang weather dyan? Is it a sunny day or a rainy day? Sige, bibigyan ko rin kayo ng time para sumilip sa bintana. Check nga natin, ano ba ang weather ngayon? Mainit ba o maulan? Dali, tingnan ninyo. Dito sa ating eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan, ipapasilip ko sa inyo kung anong panahon o anong weather meron ngayon. Pero, kailangan ko muna ng tulong ninyo. Itaas nga ang kamay. Pag ready na, taas ang kamay. Ready na ba? Okay, ready na.
kailangan nating sumilip sa ating imaginary window. O, imaginary window. Ayan. Can you look at the imaginary window? Okay. Anong nakikita ninyo sa imaginary window? Maulan ba o maaraw? Sa kanilang imaginary window, may narinig ako mga bata na nagsabi, maulan sa kanilang imaginary window. Yung iba naman ang nakita ay maaraw. Dito sa atin, sa eskwela, ano bang nakikita ninyo? Anong imaginary window meron? Ano ang weather meron sa imaginary window natin? Tingnan nyo ka. Tama. Tama kayong lahat. Maaraw, mainit dito sa atin sa eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. At ang lagay ng panahon ngayon dito sa atin ay maaraw o mainit. Kapag maaraw ba, ano ang ginagamit ng mga tao? Nagbigay nga kayo ng mga bagay na ginagamit ng mga tao kapag mainit at kailangan lumabas. Sige nga. Tama. Kailangan din gumamit ng payong para shield sa init ng panahon. Kailangan din gumamit ng face towel, pamunas ng pawis. Kailangan din gumamit syempre ng pamaypay para mahanginan naman habang naglalakad o nasa sasakyan. Pero higit sa lahat, kailangan pa rin kahit mainit ang panahon, kailangan ng face mask, face shield, at laging dalhin ang alcohol at physical distancing. Pero kayong mga bata, hindi pa kayo pwedeng lumabas dahil hindi pa fully protected ang mga batang kagaya ninyo at delikado pa na baka mahawaan ng virus. And so, it is better that all of you will stay at home. Kapag maulan naman, kids, ano ang mga ginagamit ng mga tao? Magbigay nga kayo ng halimbawa din ng mga ginagamit ng mga tao kapag lalabas sila at sa panahon na maulan. Ano daw yun? Tama. Mayroong payong. Mayroong bota. Very good. Mayroong jacket o kapote. Yan ang mga ginagamit naman sa panahon ng tag-ulan. At sa panahon ng tag-ulan, hindi pa rin mawawala ang face mask, face shield, at yung alcohol or hand sanitizer. At higit sa lahat, magkaroon ng physical distancing. At sa panimula ng ating klase, laging merong 3 requirements si Teacher Jo. Ano-ano nga ba yung 3 requirements na ito? Simple lang naman, di ba? Una ay nakaupo ng maayos sa inyong pakikinig. Nakaupo ng maayos sa inyong pakikinig o panonood. Pangalawa, may nakahandang lapis at papel. Lapis at papel. Kung walang lapis at papel, pwede rin naman yung notebook. Basta meron kayong susulatan. Okay? So, nakaupo ng maayos sa inyong pakikinig. May nakahandang lapis at papel at higit sa lahat, huwag mag-skip ng online lesson dahil ang bawat aralin ay mahalaga. Huwag kayong absent at huwag nyo rin i-forward yung ating video lessons. Okay? Kasi marami kayong matututunan mga aralin na makakatulong sa inyong pag-aaral. At syempre, ma-enjoy nyo rin dahil habang tayo nag-aaral, tayo ay kumakanta, tayo ay naglalaro, at may mga iba-ibang klase ng kwento na mapapakinggan ninyo kagaya na lamang sa ating lesson ngayon. So makinig kayong maigi at tumutok lamang dito sa ating programang Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ako ang inyong kasama, Teacher Jo Cabrera Alabastro. Kung ready na kayo, narito na ang ating lesson. Magandang araw, kids! Sana ay happy kayo ngayong araw na ito.
para ready ang inyong mga isip na i-absorb ang bago nating lesson. Matututunan natin ang pagkilala, pagpapangalan at pagsuri ng 4 na pangunahing hugis na mayroong 2 at 3 dimensyon. Malalaman mo rin na ang pagkakaiba at pagkakapareho ng 4 na pangunahing hugis. Pero bago yan, tatanungin ko muna kayo, ano ang hugis ng dice? Alam nyo ba yung dice? Yung ginagamit sa mga board game? Anong hugis mayroon yon? O anong shape mayroon ang dice? Kung ang sagot mo ay parisukat o square, ikaw ay tama. Okay. At ang dice, makikita mo na kahit saan tingnan ang hugis at ang bawat mukha ay hugis parisukat. Ang isang dice ay mayroong 6 na mukha. Ang parisukat ay isa sa mga pangunahing hugis na may 4 na magkakapareho at magkakasukat na gilid o slide. Kapag magkakasukat, ang tawag doon ay congruent. Kids, maglalaro tayo. Sa inyong bahay, kumuha kayo ng 5 item o 5 bagay na hugis parisukat. O tawagin nyo ang inyong mga kasama sa bahay. Dahil sa kanila ninyo ibibigay ang mga parisukat na yan. Titingnan nila kung tama ba na ang inyong mga binigay ay hugis parisukat. Sige nga, bibigyan ko kayo ng oras. 1, 2, 3, go! Ano-ano kaya yung mga item na nakuha ninyo sa inyong mga bahay na hugis parisukat? Check ba lahat yan? Lahat ba ng mga nakuha ninyo ay hugis parisukat o hugis square? Pinakita ba ninyo sa inyong mga kasama sa bahay? Very good. Ako naman, meron din akong 5 hugis parisukat dito sa akin. Narito ang mga nakuha kong item. Una, aklat. Aklat. Itong aklat na ito ay hugis parisukat. Isa pa. Kahon. Kahon. Ang kahon na ito ay hugis parisukat o square. Ang maliit na una na ito ay hugis parisukat. Nakakuha rin ako ng kahon na hugis parisukat. Tingnan nyo. Yan, hugis parisukat ang kahon na ito. Ang dustpan ay hugis parisukat din. At itong wall clock. Ang wall clock ay hugis parisukat o hugis square. Ito naman yung parihaba. Alam niyo ba yung parihaba? Rectangle sa English. Meron niyang 4 na side o 4 na gilid. Meron itong 2 dimension o 2 sukat na magkapareho o magkaiba ng sukat at haba. Ang tawag sa 2 dimension na ito ay length at ang width. Yung length ay ang haba at yung width naman ay ang lawak o lapad. Magbigay nga kayo ng halimbawa ng mga bagay na may sukat na parihaba. Tingnan nga natin. Dali, hanap kayo sa loob ng inyong mga tahanan ng mga bagay na may sukat na parihaba. Bibigyan ko kayo ng oras. 1, 2, 3, go! Patingin nga ng mga nakita ninyong hugis parihaba. Tama daw ba ang mga nakuha ninyong hugis parihaba?
O tanungin niyo ang mga kasama ninyo sa bahay. Ito po ba ay hugis parihaba o rectangle? Narito naman ang mga bagay na nakita ko sa aming bahay na hugis parihaba. Cellphone. Ang aking cellphone ay hugis parihaba. Lamesa. Ang aming lamesa ay hugis parihaba o rectangle. Aquarium. Ang aming aquarium ay hugis parihaba o rectangle. Ito pa, telebisyon. Ang television ay hugis parihaba. At ang aming bed o kama. Ang higaan ay hugis parihaba. Ang tatsulok naman ay isa rin sa mga pangunahing hugis na may tatlong side o tatlong gilid. Maaaring magkakapareho o magkakaiba ang mga sukat at haba ng mga side nito. May iba't ibang uri kasi ng tatsulok o ng triangle. Sige nga, sa inyong tahanan, humanap kayo ng tatlong bagay na makikita ninyo na hugis tatsulok. Nakakita ba kayo ng mga bagay na tatsulok sa inyong bahay? O tama naman daw ba sabi ng inyong mga kasama? Very good! Dito sa amin, meron akong nakitang tatlong bagay na hugis tatsulok. Una, itong slice ng pakwan, slice ng watermelon. Diba? Hugis tatsulok. Isa pa, ang aming bubong. Ang bubong ng aming bahay ay hugis tatsulok. At itong slice ng pizza. Ang slice ng pizza na ito ay tatsulok. Ito naman, ang bilog. Ang bilog ay hugis na walang sulok at walang gilid. Diba? Dire-diretso lang ang hugis bilog. Ang apa ng ice cream ay isang halimbawa naman ng cone. Sige, mag-practice tayo kids ha. Happy face o sad face? Happy face kung ang sasabihin kong bagay ay hugis bilog. Sad face naman kung hindi. Subukan natin. Una, butones. Butones. Happy face ba o sad face? Butones. Butones. Kung ang sagot mo ay happy face, ikaw ay tama dahil ang butones o buttons ay bilog o circle. O ito naman. Ferris wheel. Ferris wheel. Happy face ba o sad face? Nakasakay na ba kayo sa Ferris wheel? Ano bang hugis nito? Ito ba ay hugis bilog? Kung hugis bilog, isulat ang happy face. Kung hindi hugis bilog, sad face. O ano ang hugis ng Ferris wheel? Happy face ba o sad face? Circle ba ito o hindi? Kung ang sagot ninyo ay happy face, dahil ito ay hugis bilog, kayo ay very good. Panghuli. Telebisyon. Telebisyon o TV monitor. Ito ba ay happy face o sad face? Kung ang sagot mo ay sad face, ikaw ay tama dahil ang TV monitor ay hugis parihaba.
Narito naman ang mga hugis na mayroong tatlong dimension. Di ba kanina, nasabi ko sa inyo na ang isa sa mga pag-aaralan natin ay mga hugis na mayroong tatlong dimension. Ano bang ibig sabihin nun? Yung tatlong dimension ay mayroong tatlong sukat o mayroong length, may width, at mayroong height. Kagaya nito, apa ng ice cream. Ang apa ng ice cream ay isang halimbawa ng cone. Ang cone ay isang solid figure o isang hugis na mayroong tatlong dimension. Mayroong length, may width, at mayroong height. Ang dice ay isang halimbawa ng cube. Ang cube ay isang solid figure o hugis na mayroon ding tatlong dimension kagaya ng cone. Meron itong length, may width, at may height. Ang hugis ng mukha ng cube ay hugis parisukat. Meron pang isa. Aquarium. Alam niyo ba yung aquarium? Ito yung hugis parihaba na nilalagyan ng either isda, hamster, dagang puti o ilan pang mga maliliit na animal. Ang aquarium ay isang halimbawa ng prism o rectangular prism. Ang prism ay isang solid figure na may tatlong dimension. Meron itong length, width, at height. Ang mukha at base ng isang prism ay maaaring hugis parihaba o hugis parisukat. Isa pa, ang lata ng gatas. Ito naman, ang tawag rito ay cylinder. Ang cylinder ay isang solid figure na meron ding tatlong dimension. May length, may width, at may height. Ang mukha ng prism ay hugis parihaba. Ang base ng cylinder ay hugis bilog. Ang orange na prutas ay isang halimbawa naman ng sphere. Ang sphere ay isang solid figure na may tatlo ring dimension. Meron itong length, may width, at height. Ang mukha ng sphere ay hugis bilog. Ang parihaba, parisukat, at sulok, at bilog ay ang apat na pangunahing hugis na mayroong dalawang dimensyon o dalawang dimension o sukat. Meron lang itong length at width. Ang tawag sa mga ito ay plane figure. Habang ang cube, ang cone, ang prism, ang cylinder, at ang sphere ay tinatawag na solid figure o mga hugis na mayroong tatlong dimension o dimensyon. Kasi meron itong length, merong width, at merong height. Ano-ano nga ulit yung hugis na mayroong tatlong dimension? Banggitin nating muli para mas maalala ninyo. Una ay ang cone. Diba? Yung cone ng ice cream. Meron din yang tatlong dimension. Isa pa ay ang cube. Ang cube ay mayroong length, width, at height. Ang aquarium, ang tawag naman dyan ay prism o rectangular prism. Dahil ito rin ay mayroong tatlong dimension, may length, may width, at may height. Ang lata ng gatas ay isang halimbawa ng cylinder.
Ang mukha ng prism ay hugis parihaba. Pero ang mukha o ang base ng cylinder ay hugis bilog. At ang isa pa ay ang sphere o solid figure na meron ding dimension. Ang sphere, hugis bilog. Okay? So again, merong cone, cube, prism, cylinder, at sphere. Check nga natin kung natutunan ninyo ang ating lesson. Ano ang shape ng bayabas? Ano ang shape ng bayabas? O ano ang hugis ng bayabas? Ito ba ay cone o sphere? Ano ang hugis ng bayabas? Kung ang sagot mo ay sphere, ikaw ay tama. Yan. Nakukuha nyo na ang hugis ng sphere. Isa pang halimbawa, ang kahon ng sapatos. Ano ang hugis kaya nito? Ito ba ay prism o rectangular prism o cylinder? Prism ba o cylinder? Tingnan nga ang kahon ng sapatos. Anong shape kaya yan? Prism o cylinder? Kung ang sagot mo ay prism, ikaw ay tama. Very good. Bola ng basketball. Bola ng basketball. Anong figure kaya ito? Anong solid figure kaya ito? Cube ba o sphere? Bola ng basketball. Is it a cube or a sphere? Ano kaya ang hugis nito? Kung ang sagot mo ay sphere, ikaw ay tama. Very good. Sa araling ito, matututunan mo ang pagbibilang ng mga pangkat na may parehong dami gamit ang mga konkretong bagay. Matututunan mo rin ang pagsusulat ng isang equivalent expression batay sa mga binigay na mga pangkat ng konkretong bagay o larawan. Narito ang halimbawa. Pumunta sina Leo, Armando at Edwin sa bukid upang mamitas ng bayabas. Ang bawat isa sa kanila ay may napitas na tig-3 bayabas. Tulungan mo nga silang bilangin ang pangkat ng mga bayabas na kanilang napitas. Ilan ang napitas na bayabas ni Leo? 3. Ni Armando? Tama, 3 rin. At ni Edwin? Ay 3. Okay. So, makikita na merong 3 pangkat ng tagta-3 pirasong bayabas. So, ang bawat isa, sina Leo, Armando, at Edwin, ay mayroong tig-3 bayabas na nakuha. So, 3 for Leo, 3 for Armando, and 3 for Edwin. Sa ganitong ekspresyon, nakakuha tayo ng 3 pangkat ng 3. E paano naman kung sina Leo, Armando at Edwin ay nakapitas naman ng tag-4 na bayabas?
Tulungan nga natin silang bilangin at ipangkat ang mga bayabas na kanilang napitas. Para kay Leo, meron siyang napitas na 4 na bayabas. Ganon din kay Armando. Meron din siyang 4 na bayabas. At si Edwin, mayroong 4 na bayabas. Ang equivalent expression nito ay 3 na pangkat ng 4. 3 na pangkat ng 4. Ano yung 3? Sina Leo, Armando, at Edwin. Sila yung 3 pangkat at yung tag-4 ay yung 4 na bayabas na kanilang nakuha. Kaya ang equivalent expression, kids, ay 3 na pangkat ng tag-4. Paano kung nakakuha naman ang bawat isa, kina Armando, ng 5 bayabas? O ano naman yung equivalent expression nito? So, sina Leo, Armando, at Edwin ay nakakuha ng tag-5 bayabas. Sa kanilang equivalent expression, ang mangyayari ay 3 na pangkat ng tag-5. 3 pangkat na tag-5. Yung tag-5 rito ay yung bayabas na nakuha nila. Tag-5 silang bayabas. At ang 3 pangkat ay sina Leo, Armando, at Edwin. And so, ang equivalent expression ay 3 pangkat ng tag-5. Isa pang halimbawa. Ang 5 bata ay mayroong 5 ballpen. Ang 5 bata ay mayroong 5 ballpen. Ano kaya ang kanilang equivalent expression? Tama. 5 pangkat ng 5. 5 mga bata na mayroong 5 ballpen. Very good. Unawaing mabuti ang maikling kwento na aking babasahin at sa inyong notebook isulat ang sagot. Si Rolito ay may napitas na 50 piraso ng santol sa kanilang puno sa likod ng kanilang bahay. Gusto niyang hatiin ito sa 5 pangkat na may magkakaparehong bilang upang ipamahagi niya sa kanyang 5 mga kapatid. Uulitin ko. Si Rolito ay may napitas na 50 pirasong santol sa kanilang puno sa likod ng kanilang bahay. Nais nila itong hatiin sa 5 pangkat na may magkakaparehong bilang upang ipamahagi niya sa kanyang 5 kapatid. Si Rolito ay may napitas na 50 piraso ng santol sa kanilang puno sa likod ng kanilang bahay. Gusto niyang hatiin ito sa 5 pangkat na may magkakaparehong bilang upang ipamahagi niya sa kanyang 5 mga kapatid. Uulitin ko. Si Rolito ay may napitas na 50 pirasong santol sa kanilang puno sa likod ng kanilang bahay. Nais nila itong hatiin sa 5 pangkat na may magkakaparehong bilang upang ipamahagi niya sa kanyang 5 kapatid. Okay, kids, narito ang mga tanong. Una, ilang pirasong santol ang matatanggap ng bawat isa niyang kapatid?
ilang pirasong santol? Kasi si Rolito ay nakapitas ng 50 o 50 santol. So, 50, hahatiin mo sa 5. Ano kaya ang sagot? Ipangkat-pangkat nyo nga, kids. Ang 5 bata ay makakatanggap ng mga santol. Ilang pirasong santol kaya ang matatanggap ng 5 bata kung ito ay hahatiin sa 50? Ano kaya ang sagot? 50 divided by 5. Ayan. Isipin nyo nga. Kung ang sagot ninyo ay 10, kayo ay tama. Pangalawang tanong, sino ang batang tinutukoy sa kwento? Sino raw yung batang tinutukoy sa kwento? Kung ang sagot ninyo ay Rolito, kayo ay tama. Sa ikatlong tanong, ano ang magandang katangian ng batang si Rolito? Ano daw yung magandang katangian ng batang nasa kwento? Tama! Ang batang si Rolito ay mapagbigay. Bakit? Kasi inisip niya, hahatiin niya sa 5 pangkat ang 50 pirasong santol na kinuha niya sa puno. Pwede namang siya lang yun, di ba? Sa kanya na lang yun. Pero naisip niya na ibahagi ito sa kanyang mga kapatid. Sa ilang pangkat hinati ni Rolito ang santol na kaniyang pinitas. Sa ilang pangkat hinati ni Rolito ang santol na kaniyang pinitas. Ilan daw? Ilan ba silang magkakapatid? Tama, 5 pangkat. Ilang pirasong santol? Panghuling tanong. Ilang pirasong santol ang matatanggap ng bawat isa niyang kapatid? O nasagot na natin yan kanina, di ba? Ilang pirasong santol daw ang matatanggap ng bawat isa niyang kapatid? Yung 5 pangkat ay magkakaroon ng tag sa 10 santol. Okay, so ang equivalent expression nito ay 5 na pangkat ng tag 10. 5 na pangkat ng tag 10. Very good. 5 na pangkat ng tag 10. Mga bata, narito na ang Paaralang Bayan sa Himpapawid ng inyong FEBC Radyo TV sa pakikipagtulungan ng Exemplars Academy, ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga bata, narito na ang Paaralang Bayan sa Himpapawid ng inyong FEBC Radyo TV sa pakikipagtulungan ng Exemplars Academy, ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Magandang araw mga bata! Kabisado niyo na ba ang alpabetong Pilipino? Tara, sabay-sabay nating bigkasin. A, B, C,
D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, NG, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, at Z. Ang bagong alpabetong Pilipino ay binubuo ng 28 letra. Ang bigkas ng bawat letra ay gaya rin sa English, maliban na lamang sa enye. At alam niyo ba, ang Tagalog abacada ay mayroong 20 letra, habang ang Filipino alphabet ay mayroong 28 letra. Ang mga letra sa alpabeto ay ang instrumento para matutong bumasa ang mga bata. At mahalagang matutunan ng bawat isa ang wastong pamamaraan ng masinop na pagsulat gamit ng wikang Filipino para mapahusay ang kakayahan sa paglikha ng anumang katha. O kids, ilan nga ang bagong alpabetong Pilipino? Tama, 28. Sa ating aralin ngayon, bigkasin ang ngalan ng mga larawan sa bawat hanay. Sa ating aralin ngayon, kakailanganin niyong muli ang lapis at papel. Kuha na kayo, bilis! Ang ating panuto, bigkasin ang ngalan ng mga nasa larawan sa bawat hanay. At sa iyong papel, isulat ang letra ng salitang naiiba ang tono. Uulitin ko. Sa iyong papel, isulat ang letra ng salitang naiiba ang tunog. Handa ka na? Simulan na natin. Una. Letter A, mangga. Letter B, pato. O letter C, payong. Alin sa mga ito ang naiiba ang tunog? Letter A, mangga. Letter B, pato. O letter C, payong. Kung ang sagot mo sa number 1 ay letter A o mangga, ikaw ay tama! Dahil ang mangga ay nagsisimula sa letter M, habang ang pato at ang payong ay nagsisimula sa letter P. Very good. Narito naman ang ikalawang batch ng mga salitang nasa hanay. Letter A, ipis. Letter B, aso. O letter C, ilong. Alin kaya ang naiiba sa tatlo? Letter A, ipis. Letter B, aso. O letter C, ilong. Kung ang sagot mo ay letter B, aso, ikaw ay tama. Dahil ang ipis at ang ilong
ay nagsisimula sa letter I. Tama. Ikatlong tanong. Narito ang bawat pangalan. Letter A, bahay. Letter B, bag. O letter C, damit. Alin kaya ang bagay na may naiibang tunog? Letter A, bahay. Letter B, bag. O letter C, damit. Alin kaya ang naiibang tunog? Kung ang sagot mo ay letter C o damit, ikaw ay tama. Ika-4. Alin kaya dito ang may naiibang unang tunog sa mga salita? Letter A, susi. Letter B, ahas. O letter C, suklay. Kung ang sagot mo ay letter B o ahas, ikaw ay tama. Dahil ang susi at ang suklay ay nagsisimula sa letter S. Very good. Ika-5. Handa ka na ba? Okay. Letter A, kutsara. Letter B, gagamba. O letter C, gitara. Letter A, kutsara. Letter B, gagamba. O letter C, gitara. Kung ang sagot mo ay letter A, kutsara, ikaw ay tama. Dahil ang gagamba at ang gitara ay nagsisimula sa letter G. Kids, pakinggan ang pangalan na aking sasabihin sa bawat larawan. Ibigay ang unang tunog na inyong narinig sa salitang nabanggit. Ang unang tunog, araw. Araw. Ano kaya ang unang tunog na iyong maririnig sa salitang araw? Tama. Ang unang tunog na maririnig sa salitang araw ay ah. Dahil ito ay nagsisimula sa titik A. Bola. Bola. Ano kaya ang unang tunog ng salitang bola? Kung ang sagot mo ay bola, ikaw ay tama. Dahil ang salitang bola ay nagsisimula sa letter B. Cagayan. Cagayan. Ano daw ang unang tunog sa salitang Cagayan? Tama. Dahil ito ay nagsisimula sa titik C. Dahon. Dahon. Ano ang unang tunog sa salitang dahon? Tama. Dahil ang dahon ay nagsisimula sa titik D. Dahon. Ekis. Ekis. Ano ang unang tunog sa salitang ekis? Kung ang sagot mo ay ikaw ay tama. Dahil ang ekis ay nagsisimula sa letter E.
French fries. French fries. Sa salitang ito, ano kaya ang unang tunog? French fries. Tama. Dahil ang French fries ay nagsisimula sa letter F. French fries. Gitara. Gitara. Ano ang unang tunog sa salitang gitara? Tama. Gitara, dahil ito ay nagsisimula sa letrang G. Halo-halo. 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 Kumakain ka ba ng halo-halo? Ano kaya ang unang tunog sa salitang halo-halo? Ha. Tama. Dahil ang halo-halo ay nagsisimula sa letter H. Very good kayo. Ibon. Ibon. Ano ang unang tunog sa salitang ibon? Hindi tweet-tweet. Tama. I. Ang unang tunog sa salitang ibon ay I. Dahil ito ay nagsisimula sa letter I. Jeep. Jeep. Ano kaya ang unang tunog sa salitang jeep? Kung ang sagot mo ay J, tama ka dahil ang jeep ay nagsisimula sa letter J. Kabayo. Kabayo. Ano ang unang tunog sa salitang kabayo? Tama. K. At ang kabayo ay nagsisimula sa letter K. Very good. Lapis. Lapis. Ano naman ang unang tunog sa salitang lapis? L. Tama. Dahil ito ay nagsisimula sa letter L. Manok. Manok. Ano ang unang tunog sa salitang manok? Tama. M. Dahil ito ay nagsisimula sa letter M. Nanay. Nanay. Ano ang unang tunog sa salitang nanay? N. Tama. N. Dahil ito ay nagsisimula sa letter N. N. Niño. Niño. Ano naman ang gitnang tunog sa salitang niño? Niño. Tama. Enye. At ang tunog ng enye ay ny. Ny. Nganga. Nganga. Ano ang unang tunog sa salitang nganga? Tama. Ng. Dahil ito ay nagsisimula sa letrang NG. Orasan. Orasan. Tama. O. O ang simulang tunog sa salitang orasan dahil ito ay nagsisimula sa letter O. Papaya. Papaya. Ano kaya ang unang tunog sa salitang papaya? P.
Tama, dahil ang papaya ay nagsisimula sa letter P. Very good. Kirino. Kirino. K. Tama, dahil ang kirino ay nagsisimula sa letter Q. Kirino. Regalo. Regalo. Ano ang unang tunog sa salitang regalo? R. Tama, dahil ito ay nagsisimula sa letter R. Sapatos. Sapatos. Ano naman daw ang unang tunog sa salitang sapatos? Tama, sapatos. Dahil ito ay nagsisimula sa letter S. Tasa. Tasa. Ano naman daw ang unang tunog sa salitang tasa? Tasa. Tama. T. Dahil ito ay nagsisimula sa letter T. Tasa. Ulan. Ulan. Ano daw ang simulang tunog sa salitang ulan? Tama. Dahil ito ay nagsisimula sa letter U. Vinta. Vinta. Ang simulang tunog sa salitang vinta ay V. Dahil ito ay nagsisimula sa letter V. V as in very good. Watawat. Watawat. Ano daw ang unang tunog sa salitang watawat? W. Tama. Dahil ito naman ay nagsisimula sa letter W. Xylophone. 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 Tama. Ito ay nagsisimula sa tunog na S. Dahil ito ay nagsisimula sa letrang X. Yoyo. Yoyo. Ang simulang tunog ng salitang yoyo ay Y. Dahil ito ay nagsisimula sa letter Y. Very good. At panghuli, zipper. Zipper. Ano daw ang unang tunog sa salitang zipper? Z. Tama! Dahil yan ay nagsisimula sa letter Z. Nabibigkas mo ba ng wasto ang unang tunog ng bawat titik sa ating alpabeto? Mahusay! Ang alpabetong Pilipino ay binubuo ng 28 titik. Ilan nga? 28 titik. Tama. At bawat isa ay may kanya-kanyang natatanging tunog. Pakinggan natin ha. Para sa katinig, ito ang mga katinig. B para sa letrang B. K para sa letrang C. D para sa letrang D. F para sa letrang F. G para sa letrang G. H para sa letrang H. J para sa letrang J. K
Para sa letrang K, L. Para sa letrang L, M. Para sa letrang M, N. Para sa letrang N, Ny. Para sa letrang N, Nung. Para sa letrang NG, P. Para sa letrang P, K. Para sa letrang Q, R. Para sa letrang R, S. Para sa letrang S, T. Para sa letrang T, V. Para sa letrang V, W. Para naman sa letrang W, X. Para sa letrang X, Y. Para sa letrang Y at Z. Para sa letrang Z. Ang mga katinig naman ay A, E, I, O, at U. Habang ang hiram na titik ay C, F, J, N, Q, V, X, at Z. Sa sasabihin kong ngalan ng mga nasa larawan, susulat ka ng happy face o sad face. Happy face kung ito ay nagsisimula sa letter A o tunog na A, at sad face naman kung ito ay hindi nagsisimula sa letter A at sa tunog na letrang A. Una, anak. Happy face o sad face? Kung ang sagot mo ay happy face, ikaw ay tama. Dahil ang anak ay nagsisimula sa tunog na A. Very good. Walis. Happy face ba o sad face? Walis. Kung ang sagot mo ay sad face, tama ka. Happy face ako sa sad face mo kasi ang walis ay hindi naman nagsisimula sa tunog na A, kundi sa tunog na W. Aklat. Happy face ba o sad face? Aklat. Kung ikaw ay happy face, tama ka dahil ang salitang aklat ay nagsisimula sa tunog na A. Very good. Sunod ay anim. Happy face ba o sad face? Ito ba ay nagsisimula sa tunog na A o hindi? Kung ang sagot mo ay happy face din ako kasi very good ka. Ampalaya. Happy face ba to o sad face? Tama. Dahil ang ampalaya ay nagsisimula sa tunog na A. Very good. Ano naman ang simulang tunog ng salitang elepante?
elepante. Tama. Ang simulang tunog ng salitang elepante ay elepante. Magbigay ka pa nga ng ibang mga salita na nagsisimula sa o letter E. Very good. Ibon. Ibon. Saan naman daw nagsisimula ang salitang ibon? Sa anong tunog naman daw nagsisimula ang salitang ibon? I. Tama. Yan ay nagsisimula sa tunog na I dahil yan ay nagsisimula sa letter I. Magbigay ka nga ng iba pang salita na nagsisimula sa letter E. Isip-isip mga bata. Ang gagaling nyo. Ako din may naisip ng mga salita na nagsisimula sa letter E. Ano-ano ang mga ito? Eroplano at hélice. Magbigay naman ng mga salita na nagsisimula sa letter I. Dali, mag-isip kayo ng mga salita na nagsisimula sa letter I. Pagkatapos may ibibigay din ako sa inyo ng mga bagay na nagsisimula rin sa letter I. Ang huhusay nyo. Narito pa ang ilan sa mga salita na nagsisimula sa letter I. Itak. Itak. Ilaw. At itlog. Itlog. Anong tunog daw nagsisimula ang salitang orasan? Orasan? Tama, ito ay nagsisimula sa letrang O at sa tunog na O. Yung ulan. Ulan. Anong tunog nagsisimula ang salitang ulan? Tama, iyan naman ay nagsisimula sa tunog na U at syempre sa letrang U. O mag-isip pa kayo ng mga bagay naman na nagsisimula sa tunog na O. Nakaisip na kayo? Ako meron na rin. Ospital, okra, at oto. Ospital, okra, at oto. O mag-isip naman kayo ng mga larawang nagsisimula rin sa tunog na U. Madami yan. U. O ako naman. Upo. Kumakain ba kayo nun? Upo. At unan. Unan. Diba? Nagsisimula sa tunog na U. At syempre, ulo. Ulo. Nagsisimula din sa tunog na U. Ano naman ang simulang tunog ng mga babanggitin kong nasa larawan? Manok. Manok. Tama. Ito ay nagsisimula sa tunog na ma. Manok. Tama. O magbigay naman kayo ng mga salita na nagsisimula sa ma. Ma. Marami yan. Ako naman, mga salita na nagsisimula sa tunog na ma. Mangga. Mais. At mata. Nanay. Nanay. Ano naman daw ang simulang tunog ng salitang nanay? Tama. N. Nanay. O kayo naman, mag-isip naman kayo ng mga bagay na nagsisimula sa tunog na N.
O ako naman, meron akong dalawang naisip. Niyog, niyog, at notebook. Ano naman daw ang simulang tunog ng salitang dahon? Dahon. Tama. Dahon. O magbigay din ng mga salita na nagsisimula sa d. Dahon o sa d. Nagsisimula sa d. Ako, may naisip na. Dalaga. Daliri. Daga. Yan ang mga salita na nagsisimula sa tunog na d. Ano naman daw ang unang tunog sa salitang tasa? Tasa. Tama. Tasa. Sige nga, mag-isip nga kayo ng mga bagay na nagsisimula sa letrang T at sa tunog na T. Ako naman, may naisip din ako. Talong at tabo. Talong at tabo ay nagsisimula sa tunog na T. Dahil ito ay nagsisimula sa letrang T. Very good. Ano naman ang simulang tunog ng nasa larawang papaya? Papaya. Kung ang sagot mo ay p. Aba, mahusay ka na. Nakakabisado mo na ang tunog ng bawat letra. O ngayon naman, mag-isip ka ng mga bagay na nagsisimula sa letrang P at sa tunog na P. Ako naman. Pito, pako, at puno. Pito, pako, at puno. Anong tunog naman nagsisimula ang salitang bola? Bola. Tama. Bola, dahil ito ay nagsisimula sa letter B. O mag-isip naman kayo sa loob ng bahay ninyo ng mga bagay na nagsisimula sa letter B. Ako naman, nakaisip na rin ako ng mga salita na nagsisimula sa letter B. Bato at babae. Bato at babae. Ano namang tunog nagsisimula ang salitang sapatos? Sapatos. Sapatos. Tama. Sapatos. Dahil ito ay nagsisimula sa letter S. Magbigay nga kayo ng mga bagay na nagsisimula sa letter S. Tama. O ako naman, may naisip na rin ako ng mga bagay na nagsisimula sa letter S at mga salita na nagsisimula sa letter S. Sipilyo, siyam, at susi. Sipilyo, siyam, at susi. Mga salita na nagsisimula sa tunog na S. Ano naman daw ang unang tunog sa salitang zipper? Zipper. Tama. Z. Siyempre, ang kasunod niyan ay mag-iisip kayo ng mga bagay na nagsisimula sa letter Z. Tama. Very good. Ang
Husay na ninyo. Ako rin may naisip. Zigzag at zipper. Ano naman ang unang tunog sa salitang lapis? Lapis. Tama. Lapis. Ano kaya ang mga bagay na nagsisimula sa lobo at lalaki? Ano naman daw ang simulang tunog sa salitang regalo? Regalo. Tama. Sabihin nyo nga. O mag-isip kayo ng mga bagay na nagsisimula sa tunog na r. Ako rin may naisip. Repolyo, raketa, at rosas. Repolyo, raketa, at rosas. Gagamba. Ano naman ang tunog sa salitang gagamba? Ano ang unang tunog sa salitang gagamba? Tama. Gagamba. Kabayo. Kabayo. Ano daw ang unang tunog sa salitang kabayo? Tama. Kabayo. Ngipin. Ngipin. Ano naman daw ang unang tunog sa salitang ngipin? Tama. Very good. Ngipin. At kirino. Ano daw ang unang tunog sa salitang kirino? Very good. Kirino. Ang watawat. Watawat. Tama. Ito ay nagsisimula sa tunog na w. Yoyo. Tama. Ito ay nagsisimula sa tunog na y. Halo-halo. Halo-halo. Ito ay nagsisimula sa tunog na ha. Na-enjoy niyo ba ang mga lesson na inyong natutunan ngayon sa ating episode na Eskwela, Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan? Ang bilis-bilis naman ng oras, ano? At natapos na ulit ang ating lesson ngayon. Kayo ba ay natuto mula sa mga binasa natin? At syempre, yung ating inaral patungkol sa matematika, patungkol din sa pagbabasa ng alamat, at syempre, yung mga awitan, hindi naman yan nawawala, at ang ating mga gabay sa aralin. Okay, lagi kayong tututok sa Eskwela, Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan every Friday. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV at napapanood rin ninyo sa Facebook page. So dalawang bagay yan, napapakinggan at napapanood para sa mga batang kagaya ninyo. At kung may mga kaklase kayo, mga kaibigan kayo, mga pinsan, na kaedad ninyo, mga bata, encourage nyo rin sila na makinig at manood ng ating programa para mas maraming mga batang kagaya ninyo ang matuto at mag-enjoy habang kayo ay nag-aaral sa panahon na kailangang manatili sa tahanan. At sa huli, ang aking ibabahagi ay mahalagang mensahe mula sa Biblia sa unang Kronika 11:11. Uulitin ko, unang Kronika 11:11. Magtiwala kayo sa Panginoon at sa kanyang kalakasan. Palagi kayong dumulog sa kanya. Lagi kayong manalangin, kids. Lagi kayong magtiwala sa Panginoon. Lagi kayong magkaroon ng faith. Kasi pag meron kayong faith, ito yung magiging simula
na magkakaroon kayo ng hope o yung pag-asa na hindi natatapos sa mga panahong ito ang buhay kahit na mayroong krisis. Diba? Kahit may mahirap na situation sa family ninyo, kahit may nagkasakit, kahit mayroong kapag lalabas ka ay delikado at kahit yung pag-aaral ninyo ay modular o blended learning. Yung iba may online classes, yung iba nagbabasa ng mga module na galing sa kanilang mga eskwelahan. Pero sa kabila ng mga nangyayaring ito, natatapos ang school year at nakakapagtapos kayo ng pag-aaral, nakakatapos kayo ng lesson, nakakasunod kayo sa turo ng inyong teacher, ng inyong mga kasama sa bahay, diba? Nananatiling mabuti ang ating Diyos. Kaya, manatili kayong dumulog sa Panginoon. Kung natatakot, kung mayroong problema, kung nalulungkot, kung not so feeling well, o may fever kayo, o kaya may cough, may ubo, o mayroong sakit yung mga kasama ninyo sa bahay. Lolo, lola, nanay, tatay, mga pinsan, mga kapatid, anong pwedeng gawin? Tama. Kailangan manalangin, dumulog sa ating Diyos. Dahil ang ating Diyos, He is our Father. He is our Abba Father, our Daddy. At mahal na mahal niya kayo. Mahal na mahal niya ako. At mahal na mahal kayo ng ating Diyos. Lagi kayong magtitiwala. Lagi kayong maniwala that there is always something good that's happening and is going to happen sa inyong buhay, sa inyong family, and of course, sa ating bansa. Okay, ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro, ang inyong guro dito sa ating programang Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Magkita-kita tayo ulit next week ha. God bless you and stay safe. Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan.